Hi Ganda Nation! Welcome in this video. Ngayon ituturo ko sa iyo kung paano kakikita ng pera dito sa Shopee kahit wala kang sariling produkto. At ituturo ko rin sa iyo ang iba't ibang paraan kung paano ka makakapag-promote ng products mo. Pero bago natin talakayin yan, shoutout na muna tayo. Shoutout kay Bam Rubio Tabon-Tabon, shoutout kay JL Balatbat, shoutout kay Harold Beruela, shoutout kay Bonifacio Candenera, at shoutout kay Palau 2 TV. Shoutout sa inyo mga kapatid. So kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! So ngayon, para magawa natin makapag-promote ng product sa loob ng Shopee, ang gagawin natin ay mag-a-apply tayo sa isang affiliate network. Ang affiliate network po, ito yung programa kung saan mayroong publisher at merchant o mas tinatawag nating advertisers. Sa parang ito, mas madali tayong makakahanap o makakapag-participate sa isang affiliate program na connected sa niche natin. Ang gagamitin nating affiliate network dito ay yung tinatawag na Involve.Asia. So ngayon, pumunta tayo sa dashboard ko. So nandito tayo sa advertisers directory ng Shopee Thailand. Okay? So bakit Shopee Thailand yung ginawa ko, hindi Philippines? Kung pupunta tayo dito sa partner, then click natin tong advertiser directory, then hanapin mo dito Shopee, then click natin tong ito, click natin siya. So kung makikita mo, punta tayo dito sa go to offer, refresh natin to. So kung papansinin mo tong dalawa, okay, dito sa Shopee Philippines meron siyang offer score na 40%. Okay, dito naman sa Thailand, ang offer score niya ay 60%. Then yung conversion rate ay nasa 0.56% at yung approval rate ay 58.56%. Okay? Sabihin, mas maganda siya kaysa dito sa Shopee Philippines kasi meron kang 0.00% conversion rate at 0% approval rate. Ibig sabihin, dito sa Shopee Philippines, wala pang nakakapagbigay ng payout o income sa mga affiliate. Okay, kaya mas pinili ko na piliin yung Shopee Thailand. Okay? Kasi mas sigurado dito kasi meron ng mga na-approve. Okay? Na 58.56%. So, ang pagkakaiba niya kapag hindi ka pa enrolled o hindi ka pa active dito sa Shopee Affiliate Program, makikita mo na apply. Then, dito naman is get link. Okay? Tingnan naman natin yung performance report natin. So, kung makikita mo ngayon, dito sa performance report, ngayong araw, okay, nakakuha ako ng total clicks na 56 at total conversions 5. Total sales is $52.03 at sa total estimate earning naman ay $102.88. Okay? So, kung titingnan naman natin dito sa June, okay? Click natin June 1 to 30. Apply natin. So, kung makikita mo dito, nagkaroon tayo ng 1,346 clicks at total conversion na 36, total sales na 129.30 at estimated yan. Pares lang yan. So, ngayon, pag-usapan naman natin, kung paano ka makakapag-apply dito sa Shopee. Okay, para makapagsimula ka mag-promote ng mga product sa loob ng Shopee. So, kung ang gagawin natin ngayon, logout lang natin ito. Ngayon, pupunta tayo dito sa app.involve.asia. Okay? So, ayan na. So, ngayon, ang gagawin natin, pag advertiser kasi, ikaw yung mag-a-advertise, ikaw yung parang brand or products na mag-a-advertise dito sa Involve.Asia. Now, ngayon tayo ay mga publisher, nagpo-promote tayo, naggagawa tayo ng mga content at nagpo-promote tayo ng mga products sa website natin, sa Facebook page o kahit ano pang marketing o kahit ano pang platform ang ginagamit mo para mag-promote ng produkto.
Okay, ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa sign up. So, click mo lang tong property URL. Ito yung nandito, supported website, website with own, sarili mong website, okay? Content website, o pwedeng sabihin natin is youtube.com, mga ganon, okay? Loyalty and cashback platform, okay? Coupon site and yan, mga ganito. Kung influencer ka naman, pwede ka rin gamitin yung Facebook page mo, okay? Kung meron kang application, andito na lahat ng example. So, sabihin natin na ang gagamitin ko ay yung website ko. Okay? TTPS okay naman, sabihin natin napunta tayo dun sa Facebook. Facebook natin is copy natin to, yung URL. Then, paste natin dito. Okay? Then, name of property. Kung ano yung pangalan mo. O pangalan ng Facebook page mo. Okay? Channel. Ngayon, dito sa channel, ito yung mga pagpipilian mo para kung paano mo ipopromote yung mga produkto na nasa loob ng involved.asia. Okay? Katulad ng ad network. Yung mga ad network, ito yung mga iba't ibang third parties na nagpo-promote ng iba't ibang produkto. Nagbabayad sila sa mga tao kapalit ng kita. Okay? No, yun yung mga ad network. Dito naman sa comparison, no, ito yung mga gumagawa ng website na pinagko-compare nilang isang produkto. Katulad sabihin natin yung Apple versus Samsung, mga ganon. Yun yung comparison. Dito naman sa content, once na gumagawa ka ng content, sabihin natin is video blog or blog sa website mo, o pwede mong gamitin itong content. Okay? Dito naman sa coupon, medyo hindi ako familiar dito. Dito na tayo sa influencers. Kapag influencer ka sa kahit anong social media platform, no, pwede mong gamitin. Tulad sabihin natin na malaki yung followers mo sa TikTok, no, pwede mong gamitin yon. O kaya naman sabihin natin, malaki yung followers mo sa Facebook page, sa Twitter, sa Instagram, no, pwede mong gamitin yung influencer. So, sa loyalty naman, sabihin natin na meron kang application, then nagbabayad ka sa mga tao na mga points, no, kapalit ng points, no, pwede mong gamitin din itong loyalty. Okay? Okay naman, sabihin natin yung itong others. No, kung wala dito sa mga nabanggit ko, yung paraan kung paano mo ipopromote yung products mo, mas maganda na i-click mo tong others. Okay? So, sabihin natin na dito ako sa influencer. Okay? Then, dito naman sa what is your property about, napapaliwanag mo lang kung ano yung ginagawa mo. Sabihin natin na gamer ako. Papaliwanag ko dito na nag-stream ako, then nagpo-promote ako ng product. Okay? So, sasabihin natin na influencer ako, gumagawa ako ng mga video, mga entertainment video. Pwede kong sabihin dito, sabihin natin na ano ako, ng coach, okay? So, ilalagay ko dito. Ngayon, pinalawanag ko kung ano yung ginagawa ko dito sa Facebook page ko. Okay, sinabi ko dito, I create content that help people to grow their marketing business from scratch across multiple marketing channel. Okay, so yan kasi yung niche ko. Okay? Ngayon, kapag tapos mo na to, next mo lang yan. So, dito, country, Philippines, and dito naman sa type of advertisers, pipili ka lang kung ano yung categories na prefer mo para mag-promote. So, i-click ko yung per sales kasi medyo malaki yung makukuha ko dito. Ngayon naman, dito sa category, so, ano yung type ng product na ipopromote mo? Okay? Beauty products ba? Electronics, fashion, finance, food,
Okay? Nandiyan insurance, other shopping. Okay? So, ang gagawin ko, electronics. Okay? Kasi gusto kong mag-promote ng mga gadget, mga ganun. Okay? So, dito naman, ito yung paraan kung paano mo ipopromote o yung method na gagawin mo para makakuha ka ng traffic. Yung display network, email naman kung gagamitin mong paraan, method sa pag-drive ng traffic is email. Kung lead generation, kung network, okay? PPC, retargeting, unclassified. Okay? So, ang gagawin ko ay network. So, dito naman sa ad format, ito yung ad format used for advertisers, sabi dito. Okay, pipili ka lang dyan kung merchant page, open listing, and pipili ka product, sponsorship, so YouTube channel. So, ang gagawin ko is merchant page. Okay, so click lang natin, next. So, dito naman, ang gagawin lang natin is click lang natin tong no. Okay, yan. So, ano yun, your company name, o sabihin natin na individual ka. No, lagay mo lang yung pangalan mo. So ngayon, click lang natin tong agree. Okay? Ay agree. Then, click submit. Ayan. Confirm lang natin yung email. Punta tayo sa Google. Sa Google natin. Sa Gmail. So, ngayon, nandito tayo sa Gmail natin. Confirm lang natin to. Click natin to. Then, confirm lang natin yung application natin. Okay? So, ayan na. So, welcome to Involved Asia. Okay? Click natin tong dashboard. Close na natin tong dalawa. So, andito na yung yan. Andito na yung dashboard mo. Okay, dito makikita yung minimum payout mo, threshold, ayan, yung click, yung conversion, ayan. Then, ang gagawin natin ngayon, billing details, ayan. So, pwede mo natin i-update tong yung billing details natin. Okay, pwede mong PayPal, okay? Meron din wire transfer. Okay, yung bank mo, ayan, dito, tapos yung Swift code, ayan. Itong Swift code na to, tapos yung IBAN, ito mga to, pwede mong i-contact yung bangko mo. Like for example, BPI, okay, BDO, contact mo lang yon, then kunin mo tong mga information na ito. Pero pwede naman, nang gawin mo is sa PayPal, dito isa-send yung payout mo, yung income mo once na nakuha mo yung threshold. Dismiss muna natin to. Punta tayo dito sa dashboard natin. Kung nakikita mo dito, yung status mo ay pending kasi i-check pa ng Involved.Asia kung qualified ba itong link na nilagay mo o kung totoong tao ba ito. Kung totoong tao ito at qualified ito na mag-promote ng mga product na nandito na nasa loob ng Involved.Asia, magiging active to. So ngayon, kailangan active na tong status para makapag-apply ka sa kahit anong advertiser. Ngayon, para ma-visualize mo kung paano ba gumawa ng link, okay, dito sa Involved.Asia, punta tayo sa account ko. So, nandito tayo sa account ko, then makikita mo dito yung Shopee Thailand. So, kung mag-a-apply ka dito, make sure lang na yung target mo, sabihin natin, apply ka sa Pilipinas, okay, ang ita-target mo dito ay mga Pilipino lang. Kapag dito sa Vietnam naman, ang kailangan na ita-target mo at yung nasa Vietnam, ay sa Malaysia. Kapag dito sa Malaysia, ita-target mo ay sa Malaysia, at dito sa Vietnam, ang ita-target mo ay Vietnam. Dito sa Thailand is yung taga-Thailand lang. Kapag dito sa Singapore, Singapore lang. Kasi once na ginamit mo kasi itong link, okay, sabihin natin, itong link, once na ginamit mo to, so nakalagay kasi dito is yung price ng Thailand. Okay, kailangan na yung ita-target mo ay yung mga taga-Thailand lang kasi para maintindihan nila itong mga nakasulat. Pwede ka din gumawa
ng Facebook page para makapag-Facebook ads ka na nakafocus sa Thailand. Kasi kung titingnan mo dito, medyo malaki yung commission ng Thailand. Siya yung pinakamalaki kaysa dito sa Vietnam, Malaysia, and Philippines. So kung mag-a-apply ka dito sa Thailand, make sure lang na ang ita-target mo ay mga nasa Thailand. So ngayon, pwede ka pang pumili ng kahit anong advertiser dito. Sabihin natin, punta tayo sa Philippines. Okay, search tayo ng advertiser sa Pilipinas. So, meron ka makikita ditong photobook, godaddy.com kung isa kang kung nagtuturo ka about ang niche mo naman ay nagtuturo ka about website. Okay? Then, pwede mong gamitin si GoDaddy para mag-create ng domain name. Andito, hotels kung isa kang travel o nasa niche ka na, nasa travel niche ka. No, pwede mong gamitin yung hotels.com. So ngayon, sabihin natin na lagi mong ginagamit na airlines ay yung si AirAsia. Pwede mong gamitin tong link na to, i-promote mo sa Facebook page mo o sa kahit anong social media site. Okay, pwede kang kumita ng 1.05% commission. Yung AirPass din, pwede din 1% commission. Yung trip.com, mag-a-apply ka dyan. So ngayon, bibigyan kita ng example kung paano ka mag-a-apply, okay, sa isang advertisers, okay? O sabihin natin dito sa Gearbest, click lang natin tong apply. Then sasabihin mo dito kung paano mo gagamitin yung ano yung paraan, ano yung method na gagamitin mo para makapag-drive ng traffic. Okay, sabihin natin Facebook ads. On which website are you promoting the offer and campaign? Sabihin natin sa website ko. So dito, paano mo daw ipopromote yung offer? So dito, paliwanag mo lang kung paano mo ipopromote yung offer. Okay? And so wag mong gayahin yung sinabi ko kasi kung mas maganda na gawin mo na tama yung mga grammar, okay? Pero siguro mag-work naman to. Okay? So dito sa kung ano yung platform ang gagamitin mo para sa pag-promote ng product. Sabihin natin Facebook. Then, i-save mo lang to. So ngayon sabi niya application submitted successful. Okay, close mo lang yan. Then, hintayin mo kung magiging approve ka dito sa Gearbest. No, ganun lang kadaling mag-apply sa bawat advertisers. Okay? So, ipapaliwanag mo lang. Dito, sasabihin mo kung ano yung gagamitin mong strategy para sa pag-build ng traffic o sa pag-create ng traffic. O, dito naman, website na gagamitin mo sa pag-promote ng offer. Paano mo siya ipopromote, ipapaliwanag mo. Then, dito naman yung social media platform na gagamitin mo. Then, save mo lang siya. Then, hintayin mo. So, based on my experience, tumatagal siya ng 5 days. No, pinakamatagal sa Shopee, 5 days bago ako na-aprobahan. Okay? So ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano mo ipopromote ang offer mo. Mayroon ako sinusunod kung paano ka pinopromote ang isang product o isang services. Una, ano yung product na i-offer ko. Based on my experience, meron mga produkto na hindi mabenta, lalo na kapag nandito ka sa affiliate marketing business. Meron kasi mga produkto na tumitingin yung mga tao dun sa brand o kaya naman mas pinipili nila na bumili dun sa mismong store. Sabihin natin cellphone. Ikaw ba, bibili ka ba ng cellphone sa hindi kilalang brand? No, na hindi mo masisigurado kung maganda ba yun o hindi. So ngayon, tatanungin mo sarili mo kung ano ba yung magandang i-offer. Then, dun tayo magpo-focus sa offer na yon. Number 2, in demand ba yung product na i-offer natin? No, kailangan mo din kasing malaman kung yung product na i-offer mo ay talagang merong mga taong willing bumili ng products o merong mga taong naghahanap ng produkto na yon. Kasi useless ang isang product kung hindi naman ito in demand. Kung walang mga taong willing bumili nung produkto. Meron kasi mga product na malalaki yung komisyon pero wala ka namang makakuhang buyer o kukunti lang yung makukuha mong buyer. So kapag ganun kapatid, wala din. Wala ka din makakuhang
malaking income. Number 3, saan ko makikita yung mga buyer ng product na ino-offer ko? Based on my experience, meron mga produkto na hindi in demand sa Pilipinas pero in demand sa ibang bansa. So, kailangan mong malaman yon. Dahil kapag hindi mo nalaman yon, pwede kang malugi dun sa mga marketing strategy na gagawin mo. Kung hindi ka naman malugi, pwedeng masayang yung effort at time dun sa paggawa ng mga marketing strategy o mga marketing campaign. Kasi sa affiliate marketing, kapatid, no, ang average na kitaan dyan is 10% commission lang. Medyo mababa yung kitaan dito sa affiliate marketing. Pero kapag nalaman mo kung ano ba yung mga produkto na magandang i-offer, na in demand sa mga tao, at nalaman mo kung nasaan yung mga buyer ng produkto na yon, sigurado ako sa iyo, kapatid, na maganda yung income na pwede mo makuha dito sa affiliate marketing business. Sabihin natin, nag-Facebook ads ako ng 200 pesos, okay? Yung 200 pesos, estimated na reach nun ay 4,000 to 6,000. O sabihin natin na doon sa 200 pesos na yon, nakakuha ako ng traffic na 1,000. Then, doon sa 1,000 traffic, nakakuha ako ng 5% sales. So, 50 yung mga taong bumili ng products ko gamit ang affiliate link ko. Ngayon, based on my experience, yung 50 sales na yon, nakakapagtala na yon ng $15. So, magkano yung $15 sa Pilipinas? 700 pesos. Ang tanong, lugi ka ba nun? No, gumastos ka ng 200 pesos, then kumita ka ng 500 pesos? So, yun yung mga kailangan mong tingnan kapag gagawa ka ng marketing campaign. Una, kailangan mong hanapin yung magandang produkto, magandang i-offer sa mga tao. Pangalawa, kailangan mong malaman kung in demand ba yung produkto na yon at meron mga taong willing bumili ng produkto na yon. At pangatlo, nasaan yung mga perfect buyer ng produkto na yon. So, yun yung mga kailangan mong i-consider. Plus, sabihin natin na kumukuha ka ng email informations, nagbibuild ka ng email list, magandang platform din yun para i-offer isang product o isang services. Kung meron kang website, pwede mo rin gawin yung comparison. Gagawa ka ng vlog na pinapaliwanag mo kung ano yung maganda. Okay? Sabihin natin, no, iPhone versus Samsung. So, maraming paraan kung paano ka magpo-promote ng affiliate marketing products. Kapag nasa Facebook ka naman, akala kasi nung iba na sa Facebook, kailangan mong i-focus yung pagkuha ng likes o pagkuha ng followers. No, hindi po. Hindi ganon nag-work ang Facebook page. Hindi lang likes, hindi lang followers ang kailangan mong tingnan, kundi yung engagement. Kasi yung engagement ang magpapataas ng reach post mo. So, wag ka mag-focus kung paano ka makakuha ng Facebook page like, kung paano ka makakuha ng followers, kundi mag-focus ka kung paano mo mapapataas yung engagement ng post mo. So, yun yung isang sekreto pagdating sa Facebook page. So, ito yung mga paraan kung paano kakikita sa Shopee at sa ibang advertisers gamit ang Involved.Asia. So, dito na tatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka na natunan, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe, at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Neil Yanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!